Buksan pa natin sa ating mga Biblia, unang Pedro po, Kapitulo 2. Unang Pedro, Kapitulo 2, mula versikulo 19 hanggang 20. Unang Pedro po, Kapitulo 2, mula versikulo 19 hanggang 20. Kaya sa mga may Biblia, pakiusap, hanapin natin ito sa ating mga aklat para mag-practice po tayo sa pag-aklat. Pero sa mga hindi pa nagkakaroon ng sarili nilang Biblia, meron lang po tayo sa ating script. Okay po? Unang Pedro, Kapitulo 2, mula versikulo 19 hanggang 20. Pagkatapos ang aklat ni Santiago sa Bagong Tipan, Unang Pedro, kung nakita na, basahin po natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan, 3-1. Sapagkat ito ay kapuri-puri kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtitiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusa ng hindi narapat, sapagkat ano makinabangan na kapag kayo nagkakasala at hinahampas dahil dito ay inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito ay kalugod sa Diyos. Kaya dito po sa talata natin pong binasa, atin pong nakikita yung isang bagay na pamumuhay ng isang Kristyano na kalugod-lugod po sa harapan po niya. Ano po yun? Sabi po dito, yung pagdurusa. Okay? Pero may dalawang klase po dito ng pagdurusa. Okay? Sa verse 20, dito po nakalagay kung anong klase ng pagdurusa, yung kalugod-lugod sa kanya, hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan. Sa unang bahagi, ito po yung unang klase ng pagdurusa. Sabi po, sapagkat anong pakinabang na kapag kayo nagkakasala at hinahampas dahil dito, ay yung tinatanggap na may pagtitiis. Ibig sabihin, yung unang pagdurusa, ito po yung sitwasyon ng buhay kung saan kapag kayo ay nagkakasala. Okay? Yun po yung unang pagdurusa. Pangalawa po, sabi sa sumunod na bahagi, ngunit kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nagdurusa dahil dito, at yung tinatanggap na may pagtitiis. Ano po yung pangalawang klase ng pagdurusa? Kapag gumagawa ng mabuti. Ibig sabihin, kapag nag-evangelize o ginagawa po yung kalooban ng Diyos. Pero mula sa dalawang pagdurusa po na ito, malinaw po na sinabi sa Biblia na yung gumagawa ng mabuti, yung ginagawa yung kalooban ng Diyos, ito po yung kalugod-lugod sa kanya harapan. Kaya sa pagkakataon po na ito, ating pag-aaralan po, yung dalawang klase po ng pagdurusa. Yung pagdurusa kapag nagkakasala at yung pagdurusa kapag gumagawa po tayo na kalooban ng Diyos. Unahin muna natin yung nagkakasala. Actually po, sa ating po buhay, kapag tayo po ay nagkakasala, syempre, may likas tayo ng pagkamakasalanan, kaya makakagawa tayo ng kasalanan. Ito ang tanong, sa inyo po na narito, kung yung makakagawa kayo ng kasalanan, nakakatanggap po ba yung disiplina? Kasi kung hindi po, nakakapagtaka. Walang magulang ang inibibigisinan sa kanyang anak. Nakalagay po ito sa Biblia. Tingnan natin po, Hebreo, Kapitulo 12. Isa po ito sa mahalagang ebidensya ng isang tunay na naligtas. Kapag nagkakasala pa rin, dapat may natatanggap po ng disiplina yung isang tunay na naligtas. Okay? Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 5 hanggang 6 po. Ito pong klase ng pagdurusa na ito, kapag nagkakasala, sa mas madaling termino, ito po yung disiplina. Okay? Kaya ito po yung una mo nating bahagi ng pag-aaral. Patungkol po sa disiplina. Hebreo 12, versikulo 5 hanggang 6. Basahin po natin na sabay-sabay, 3-1. At nakalimutan na ninyo ang pangangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mo'y magwalang bahala ang isigin ng Panginoon. Huwag kang manlulubaybay kung ikaw ay sinasaway niya, sapagkat inisipilin ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarusahan ang bawat itinuturing na anak. Kaya dito po, makikita po natin, ito po yung normal na nangyayari din po sa ating buhay. Lalo kung may mga anak po tayo, sa mga magulang, kapag may anak po tayo na makulit, hindi sumusunod, gumagawa na mali, anong ginagawa natin? Ay, okay na, pagbutihin mo yan. Ganun po ba? Hindi po matinong magulang yung ganun. Ano po yung matinong magulang? Pinipigilan, sinasaway po yung anak na matigas ang ulo. Tama? Ganun din naman po, para sa mga anak po, kapag kayo may titigas ang ulo, hindi sumusunod, anong nang ginagawa ng magulang sa inyo? Napabayaan po kayo? Hindi disiplina po kayo. Lalo na po yung Diyos.
Yung Diyos po, isa po siyang mabuting Ama. Okay? Kaya dito po sa ating pong buhay, tinanong ko po kayo, kapag kayo po ay nagkakasala sa inyong pong buhay Kristyano, nakakatanggap po ba kayo ng disiplina? Anong klaseng disiplina? Baka naman sumakit pa yung daliri ninyo, ay nadisiplina po ako, masakit kasi yun. This time, sa pagkakataon na ito, ating pag-aaralan po kung ano ba yung pag-disiplina. Pero gusto ko pong i-emphasize, kung tunay po kayo na naligtas, at kapag makakagawa kayo ng kasalanan, i-check nyo po yung sarili ninyo. May disiplina ba kung talaga? Kasi minsan may mga Kristyano na sabi, ay, paborito yata ako ng Diyos. Kaya kapag gumagawa ng kasalanan, hindi niya ang disiplina. Wala pong favoritism sa Diyos. Yung Diyos po, banal po siya. Natutunan natin yan. Tama? Kaya kahit sa mga anak niya po, kahit naligtasan po tayo, kung makakagawa tayo ng kasalanan, kahit mahal niya po tayo, para ipakita yung kanyang tunay na pagmamahal, kanya po tayo dinidisiplina. Yun po yung isang matinong magulang. Okay? Kaya sa verse 7 at 8, pwede po, basahin natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina, kayo pinapakitukuhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat nagmawala ang dinidisiplina ng Ama. Ngunit kung kayo ay dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Napakalinaw po, di ba? Sabi sa verse 7, yung mga dinidisiplina, sila po yung mga pinapakitungan ng Diyos bilang mga anak. Sa kabaligtaran, sa verse 8, ano pong sabi? Yung mga hindi dinidisiplina, sino po sila? Mga anak sa labas. Ano pong ibig sabihin nun? Mga hindi ligtas. Ako po may anak ko, si Levi. So kapag makulit po siya, sinasuway ko po siya. Pero kapag yung ibang bata na nandito sa church, makukulit, hindi ko sila magawang saway. Bakit po? Hindi ko naman sila anak. Wala akong karapatan para sila po ay saktan. Tama? So ganun din po. Kung sa pang-araw-araw na bumumuhay po natin, mari kasi may katwiran po tayo na ay, may likas po ng pagkamakasalanan, kaya hindi ko pa rin po maiwas sa magkasala. So, naiintindihan ko po yun. Pero ang question po doon, sa ganong sitwasyon, anong kasunod na nangyayari? Mapayapa pa rin tayo? Anong nangyayari? I-check din po yung inyong buhay. Okay? Kung tunay pa tayo na naligtas, tuwing makakagawa tayo ng kasalanan, dapat meron po tayo isa po itong mahalagang ebidensya. Kasi kung wala po tayo natatanggap ng disiplina, nilinaw ng Biblia, sino po tayo? Mga anak po tayo sa labas. At delikado po itong bagay. Kaya sa buhay po natin, wala po akong karapatan para magsabi na ligtas ka, hindi ka ligtas. Kasi personal na buhay niyo po sa harapan ng Diyos. Hindi ka naman po tayo bantayan yung mga dito sa araw-araw ninyong buhay. Kaya sinasabi ko po, i-check niyo po yung inyong mga sarili kung sa buhay ninyo. Kapag nagkakasala kayo, may disiplina ba? Kasi kung wala po, isa lang po sabihin, anak po kayo sa labas. Wala po kayong tunay na relasyon sa Diyos. Pero evangelist, alam ko naman po yung kaligtasan. Naniniwala na po ako sa Biblia. Pwede niyo po yung sagot yun. Pero ito po yan. Alam po natin yung Biblia na totoo talaga. Naniniwala tayo ng buhay ng Diyos. At naniniwala tayo sa kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesus. Pero bakit wala tayong tatanggap ng disiplina? Bakit sabi sa'yo na tayo sa labas? Kasi wala tayong tunay na pagsisisi. Ano po yung tunay na pagsisisi? Yung tunay na pagsisisi, sabi ko sa Marcos chapter 1 verse 15, ay magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, bago ninyo sa palatayanan yung Ebanghelyo, ano mo nang kinakailangan? Yung magsisi. Ano ba yung magsisi? Sorry po Panginoon, hindi ko na po ulitin. Hindi po ganun ang pagsisisi. Sinabi magsisisi, sa madaling salita, ito po yung pagtalikod sa dati po nating pamumuhay. Ibig sabihin, ano pong buhay yun? Yung tinutukoy ko po. Yung makasalanan ng buhay. Yung ginagawa natin yung sarili natin, kagustuhan. Kumbaga tayo nasusunod sa atin pong buhay. Yun po yung buhay na dapat po natin pagsisihan. Bakit po? Anong resulta na ganong buhay? Patungo sa kaya nga po kahit alam natin yung Biblia, naniniwala ka sa ginawa ng Panginoong Jesus, pero kung wala tayong pagsisisi, sorry po, alam nyo lang po yung kaligtasan. Hindi po kayo tunay na ligtas. Paano ko pa nasasabi itong bagay nito? I-check mo po yung buhay ninyo.
Sige, alam niyo yung Biblia. Sige, alam niyo po yung kaligtasan. Pero kumusta po yung buhay ninyo? May pagbabago? May kagustuhan na sumunod sa Diyos? Yung wala pong magsisisi ng isang tao, yung buhay niya pa rin po, kagaya pa rin po ng dati. Kaya minsan, marami pong nalililang sa loob ng church. Tinatawag natin, brother, sister. Bakit natin brother, sister? Kasi nagpapatotoo sila, ay naligtas po ko sa pamagitan ng dulo ng Panginoon, past, present, future, natupos ko yung mga kasalanan. Pero yung buhay niya, ibang-iba. Nakakapagdula. Ito ng klase ng tao. Wala mo mong kunin na tao, sisisi. Kaya nga po tayo sa church, kung mapansin ninyo, madalas nagkakaroon tayo ng counseling. Minsan po, ulit-ulit na tayong kina-counseling ng pastor ako ng mga chief leaders. Bakit to? Kasi po nakakapagtaka. Sinasabi natin, ligtas tayo, naniniwala tayo sa Biblia, pero bakit yung buhay natin parang kagaya pa rin ng dati? Hindi ayaw mo din sa church, pinipilit pa. Hindi magbasa sa Biblia, hindi ko alam. Na mag-evangelize, kapag may event lang sa church. Kaya, hindi niyo po masisisi minsan, bakit nungungulit pa yung ibang mag-counseling sa inyo? Kasi may care po sila sa inyo. May care po kayo para sa inyo. Bakit po? Baka kasi naniniwala po kayo ligtas kayo kasi alam niyo yung bagay na ito, pero wala naman po nila pagsisisi. Knowledge lang lahat. Kapag ganoon po, lalaki lang po yung ulo ninyo. Hindi po kayo dadalhin nito sa langit. Kaya kung paulit-ulit po kami nagka-counseling sa inyo, may mali po kasi. Sinasabi ko po ito ngayon para mismo po sa sarili ninyo, kayo po mismo mag-check. Kapag nakakagawa ng kasalanan, may pagdidisiplina kaya? Yung buhay ko kaya ngayon, kamusta? Ano nang pagnanais ko sa buhay ko? Gawin ko pa rin yung gusto ko? Pag pupunta ko sa church, sabi nito kaya? Pupusang loob. Kayo po nakakala niya. Pero nililinaw ko po, ito pong mga ganitong klase ng kalagayan sa atin pong buhay. Kung naranasan ko natin ito, malaki po yung chance. Alam lang natin yung kaligtasan. Alam lang natin yung Biblia. Pero wala tayong tunay na pag-sisisi. Wala tayong pagnanais sa talikuran, yung dati po nating buhay. Pero kung tunay po tayo naligtas, kagaya na sinabi dito, verse 7, kayo ay pinapatungan ng Diyos bilang mga anak. Ngayon po, kung pag-iisipan natin ito ng maigi, ano ba yung common reason bakit po tayo makakatanggap ng disiplina mula sa Diyos kapag tayo po ay naligtas na? May sagot po, Deuteronomy po, tingnan natin, lumang tipan. Deuteronomy chapter 8, mula verse 5 hanggang 6. Sa lumang tipan po, panglimang aklat, pagbibilangin ninyo mula Genesis. Panglimang aklat po, Deuteronomy chapter 8, mula verse 5 hanggang 6 po. Deuteronomy chapter 8, mula verse 5 hanggang 6 po. Deuteronomy chapter 8, mula verse 5 hanggang 6 po. Ito po yung common reason bakit yung isang Kristyano na naligtas, siya po ay dinidisiplina. Basahin po natin na sabay-sabay, verse 5 hanggang 6, 3 to 1. Alamin mo sa iyong puso na kung paano dinidisiplina ng tao ang kanyang anak, ay dinidisiplina ka rin ng Panginoon mong Diyos. Kaya tutuparin mo ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. Verse 6 po, ito po yung pinaka-reason bakit tayo nakakatanggap ng disiplina sa Diyos. Kasi sa verse 6, bilang isang naligtas, ito po yung natural o normal na nilakaran ng isang naligtas. Ano pong sabi? Tumutupad sa utos ng Diyos, lumalakad sa kanyang daan at natatakot sa kanya. Isa-isahin ko po ito ng maiksi. Una po, yung tumutupad sa kanyang mga utos, simple lang po, yung Biblia. Sa Biblia po, nakalagay po dito yung mga utos po ng Diyos. Number 1 na utos po ng Diyos sa isang naligtas, ano po? Kayo'y manatili sa akin. 1 chapter 15, verse 3 hanggang 4. Kayo'y manatili sa akin. Kaya sa isang tunay na naligtas, natural po sa kanya yung pagnanais po na pumunta ng Sunday. Kahit pagod na pagod po siya, overtime sa trabaho, maraming assignment, maraming project, maglalaan mo na siya ng ilang oras para pumunta sa linggo. Para saan po? Para sumunod sa utos ng Diyos. Yun po yung isang normal na pamumuhay ng isang
Kristiyano. Pangalawa po, lumakad sa kanyang mga daan. Anong ibig sabihin nito? Yung Biblia po, kung babasahin natin, lalo-lalo po sa Bagong Tipan, pag magbabasa po kayo, makikita po ninyo yung buhay ng Panginoong Jesus at ang mga naunang Kristiyano. At sa pamagitan ng kanila pong buhay, magkakaroon po tayo ng ideya. Paano ba dapat ako mamuhay? Paano ba dapat ako lumakad? Kaya nga po mahalaga po yung Biblia. Kung ligtas po tayo, wala tayong Biblia, paano tayo makakalakad sa daan po na mga Kristiyano? Nakakapagtaka po yun, diba? Kaya sabi ko, pagbibigay ko po ng assignment, na magkaroon po kayo ng Biblia, hindi dahil gusto ko po kayong pagbastusin. Kasi kung normal po tayo na naligtas, normal din po sa atin dapat na may Biblia po tayo. Kasi po, sa magitan ng Biblia, kahit hindi kayo makakapakinig ng sermon ng madalas, pero kung araw-araw kayo nagbabasa ng Biblia, lagi kikilos mo yung Diyos sa buhay ninyo. Bakit po? Alam niyo kasi po ano yung dapat po ninyo na dapat na lakaran. Okay po? Yun po yung pangalawang. Pangatlo po, matapot sa Kanya. Ano po ibig sabihin ito? Ito yung isa sa mahalagang ebidensya na talagang tunay tayo naligtas. Yung takot tayo sa Diyos. Ano po ibig sabihin? Dahil makapangyarihan yung Diyos? Dahil pwede niya tayong paluin? Hindi po. Natatakot tayo sa Kanya kasi banal po siya. Ano po tayo? May likas tayo ng makasalanan. Sa madaling salita, natatakot tayo sa Kanya na gumawa ng kasalanan. Di ba ito yung Christian life? Buhay sa harapan ng Diyos, hindi sa harapan ng ibang tao. Tama? Kaya nga po sa loob ng church, normal po sa atin, kahit walang po ipilit po sa atin, nag-abay po tayo. Kasi yun po yung buhay na namumuhay sa harapan ng Diyos. At yung buhay ng isang Kristyano yun, ito po yung kanyang buhay palagi. Natatakot sa Diyos. Kung may takot sa Diyos sa isang Kristyano na naligtas, malaking posibilidad. Yung buhay po niya, napakabanal. Laging umiiwas sa kasalanan. Baka pa nagkakamali, pero tumatalikod na agad. Pero kung sa buhay po natin, yung manigarilyo, yung mangsukan, pag-inom, gumawa na ka ng kasalanan parang normal lang, at nagsasaya pa tayo, nakakapagtaka po. Kasi isang tunay na naligtas, ito po yung sinasabi sa Biblia. Matatakot po siya. Kahit mag-isa siya, walang nakakita sa kanya, pero kung may gagawin siyang kasalanan, may konsensya niya. Pero kung sa buhay po natin, wala po tayong ganitong takot sa Diyos, check po natin yung ating pananampalataya. Kung mayroon tayong tunay na pagsisisi. Kasi kung wala po, huwag po tayo magkumbay sa harapan ng Diyos. Hindi natin madadaya ang Diyos. Yung brothers and sisters, ako, si Pastor, pwede po natin madaya. Pero yung Diyos, ano po siya? Unang Samuel chapter 16, nakikita niya po yung puso ng bawat. Kaya alam niyo po, kung sino po yung mga ligtas o hindi po ito. Kaya kahit ako po, si Pastor, yung mga kapatid, wala po kaming karapatan ng husga base sa inyong panlamas na itsura. Kasi po, ang mahalagang bagay po dito, yung panloob po ninyang pagkatao. Pero hanggat nananatili po tayo sa loob ng church, nandun po yung pag-asa namin na ligtas kayo, kung hindi pa ligtas, maliligtas po kayo. Pero sa pagkakataon nito, yun po yung panalangin ko ang pag-asa. Sana po, lahat po nang narito, talagang tunin na po na naligtas. Pero habang nag-aaral po tayo, kung may question tayo sa ating sarili, base sa mga salita ng Diyos, hindi po po muli ang lahat. Next week, Grand Bible Seminar tayo. Tama? Yung Grand Bible Seminar, hindi na po para sa mga newcomers. Para po ito sa bawat isa rin sa atin. Kahit ako po, pag may Bible Seminar ako, kapag umaten ng Grand Bible Seminar, sinishare ko pa rin yung sarili ko. Kasi mahirap na mag-aakala ko na talaga ligtas ako, pero hindi pala. Kaya yung isang tunay na naligtas sa Kristyano, hindi siya pinipilit na makinig ulit ng Bible Seminar. Yung isang tunay na naligtas sa Kristyano, hindi siya isang beses lang nakikinig. Hanggat may pagkakataon nakikinig po siya ng Bible Seminar, yun po yung tunay na naligtas. Kaya sa ating pong buhay, nililinaw ko po itong mga bagay dito. Kasi po, ayaw po namin sa church na gumawa ng mga peking Kristyano. Alam niyo po ba, yun yung dilema na rin maraming mga pastor po natin. Especially sa panahon natin ngayon, talagang easy access sa mga doktrina sa Biblia, sa Panginoong Jesus. Tama?
Maraming tao nagtuturo sa Panginoong Jesus. Maraming tao nagtuturo sa katubusan ng Panginoon. Pero lahat po ba ligtas? Kaya nilibigyan ko po itong mga bagay dito. Sa loob ng ating church, ayaw po natin magkaroon ng ganitong klase ng church. Yung puno ng mga peke, Christian. Si Reverend Manri, sa Wednesday sermon niya po, madalas pinabanggit niya po yun. Kahit maraming umaten sa loob ng church, hindi po siya naniniwala lahat ligtas. Kaya sinasabi ko po ito, para sa inyo pong sarili. I-check niyo po yung mga buhay. Okay? Kaya tayo nag-aaral ng Biblia. Una, para matuto tayo kung tunay tayo naligtas. Pero kung sa buhay po natin, napapansin natin parang wala ito sa buhay natin, magandang senyalis ako. Alam lang natin yung kaligtasan. Alam lang po natin yung Biblia. Okay? Kaya para sa isang tunay na naligtas, isa sa dahilan o pinakadahilan bakit po siya didisiplina kasi sumusuway po siya sa Biblia o sa utos po ng Diyos. Kaya mga po sa ating Christian life, napakalaga po ng Biblia. Kasi sa pamagitan po ng Biblia, dito natin malalaman kung yung nilalakaran po ba natin ay tama pa o hindi. Actually, yung Biblia hindi lang po basta guide. Ito rin po yung ating stepping stone para sa ating paglago. Kasi po, through Bible, binibigyan tayo ng wisdom. Through Bible, binibigyan tayo ng strength para sa po sa ating buhay, Christian. Kaya sa Biblia, kung magbabasa po tayo, napakaraming talata nagsasabi, yung Diyos, bilang tinutuloy na tayo ng kanyang mga anak, yung pagdidisiplina, ito po yung kanyang pagmamahal. Tingnan po natin, Kawikaan po, chapter 3. Yung pagdidisiplina na ginagawa ng Panginoon, sana maunawaan natin, dito po yung kanyang pagmamahal sa atin. Sa mundo po kasi ito, di ba? Pag sinabi disiplina, nananakit lang. Tama? Kaya ang resulta, bawal lang mamalo sa bata. Pag namalo ka, isusumbong ka. Tama? At sino ba yung may mali? Yung magulang na nanalo. Pero actually po, biblically, yung pagdidisiplina, ito ba yung tinuturo sa Biblia? Okay? Kawikaan chapter 3, verse 11 hanggang 12. Verse 11 hanggang 12. Basahin natin po ng sabay-sabay. 3-1. Anak ko, pagdidisiplina ng Panginoon ay huwag mong mamaki, at ang kanyang saway ay huwag mong itakwil. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal, gaya ng mga sa anak na kanyang kinalulugdan. Verse 12 napakalino, di ba? Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal. Kung magulang tayo, naiintindihan natin itong part na ito. Pero kung anak po tayo, maring rebellious pa po yung ating pag-isip. Ako po naging anak din naman ako. Kapag pinapalo ako, sumasama loob ko sa magulang. Pero ngayon naging magulang na ako, naiintindihan ko na sila. Bakit ano na lang sila mamahal o magdisiplina sa aking bata? Mahal pala nila. Bakit? Bakit nasabing mahal ka pero sinasaktan ka? Kasi ipinutuwid ka po nila. Ganun din po yung Diyos. Kaya na tayo dinidisiplina kasi yung nilalakaran natin, lihis na sa daan na dapat natin lakaran na magre-resulta ng ating kapahamakan. Mahulog sa tentasyon, mawala ng maraming gantimpala, at mapahiya sa kanyang harapan. Kaya pagdidisiplina po, bagaman masakit, ito po ay napakalaking ebidensya ng kanyang pagmamahal. Kaya sa ating pong buhay Kristyano, kung nakakaranas po tayo ng mga kahirapan, dahil nakagawa tayo ng kasalanan, o kung masasaktan po tayo, pero dapat natin isipin, mahal talaga ako ng Diyos. Hindi niya ako pinapabayaan na mapariwara sa aking takbuhin. Kaya isa sa dapat po natin malaman, yung disiplina, hindi po ito masarap na bagay. Ito po ay napaka-sakit. Tingnan po natin, Hebreo po, balik tayo. Hebreo po, chapter 12. Hebreo chapter 12, sa verse 11. Hebreo chapter 12, sa verse 11. Kung nakita na po, pwede, basahin natin po ito na sabay-sabay. 3-1. Subalit ang lahat ng disiplina sa kasuluyan ay wala hindi ka nais-nais, kundi masakit.
Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang buhay ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Ano po sabi sa bandang gitna? Ito pong pagdidisiplina ay hindi kanais-nais, kundi masakit. Yun po yung dapat natin maunawaan. Kapag makakaras po tayong disiplina sa Diyos, ito po isang masakit na bagay. Kanina sinabi ko, hindi kapag natusok lang yung daliri natin o naibig na, masakit na disiplina na. Hindi po. Ano po magagandang halimbawa? Kulang lang tayo sa oras, pero ito po yung mga common point na mababasa ninyo sa Biblia na pagdidisiplina ng Diyos. Number 1, yung Diyos po, yung pagdidisiplina po niya, hindi niya minsan pinapadaan sa atin. Alam niyo po kung kanino pinapadaan? Sa mga mahal natin sa buhay. Bawa, pamilya mo kayo. Kapag nakagawa kayo ng kasalanan, yung disiplina minsan hindi direct sa inyo. Sa magulang ninyo, sa mga anak ninyo, nagkakasakit sila, na-aksidente sila. Nangyayari po yun. Isa sa magandang halimbawa, pag may time po kayo, si David. Noong nagkasala po siya ng pangalan niya kay Bathsheba, at kung pinatay niya po yung asawa ni Bathsheba, pinatay niya, di ba? Anong disiplina ng Diyos? Yung mismong anak po niya, yung kanyang ginamit laban sa kanyang magulang. Anong resulta? Namatay din po yung kanyang anak. Ano ba po? Bukod pa po doon, yung una niya pong anak kay Bathsheba, alam niyo po nangyari? Pinatay ng Diyos. Hindi niya po hinayaan na mabuhay. Ganun po yung Diyos. Alam po niya yung pinakamasakit para po sa atin. Kasi bawat tao, sabihin ko po, ako ang mabilis po akong masaktan kapag, kapag ipinapahiya ko ako. Pero sa ibang tao, kapag pinapahiya sila, matitigas puso nila. Tama? So, hindi sila basta-basta nasasaktan. So, ibig sabihin, bawat tao, magkakaiba tayo na sakit na pwede natin maranasan. Yung Diyos po, alam niyo po ba? Dahil alam mo po yung puso natin, alam niya po yung pinakamasakit na bagay na pwede niya saktan sa inyo. Kaya nga minsan, nung napakinggan ko ng sermon na ito, sabi ko, kapag gumawa ka ng kasalanan sa harapan ng Diyos, alam niyo po yung presyo nito? Napakamahal. Paano napakamahal? Yung pinakamasakit na bagay, yung hindi mo inaasahan na bagay, yun po yung pwede mangyari sa iyo. Kaya nga po sa ganitong pagkakataon, sana kung maisip mo natin, bago tayo gumawa ng kasalanan, isipin nyo na lang ang mga nakapaligid sa inyo. Ganun po nakakatakot yung disiplina. Kahit kayo nagkasala, sabihin sa inyo, hindi ako nalang paluin ninyo. Hindi. Alam ng Diyos kung sino sa pamilya mo yung pwede niya saktan para matuto ka. Sabi sa last part, diba? Ginagawa niya po itong pagdidisiplina ko para saan po? Para sanayin. Tama? Para sa ating ikalalago. Totoo naman, kapag nasasaktan tayo, natututo tayo. Tama? Ganun din po yung disiplina ng Diyos. Kaya inaalam niya po yung mga ganun pong bagay para tayo po higit na matuto at lumago. At isa pa po sa verse na pagdidisiplina ng Diyos, alam niyo po kung ano? Pinapatay niya na po yung Kristyano. Sa iglesia po ng Corinto, may nangyari po ganun case. Ano pong sabi ng Diyos? Sa halip na magpatuloy ka sa pagkasala, papatay na lang kita para hindi ka naman kasala. Kaya huwag niyo pong hamunin yung Diyos. Pakiusap po. Huwag niyo pong hamunin yung Diyos sa pagdisiplina na pwede niyang ibigay sa bawat isa. Hindi niyo po talaga gusto. Ako naranasan ko na po ito. Matigas na ulo ko po sa missionary po. Nagsisimula ako. Isa sa mga words na nangyari sa akin, yung mga tao malalapit sa akin, pinatay niya talaga. Totoo po. Nanginak po. Yung mga nakasunang mga tao sa school, mga teacher ko, kaklase ko, pinagpapangayin niya. Wala nang chance para sila yung matigas. Kaya isa regret ko sa aking buhay Kristyano, nung nag-upisa ako, sobrang tigas na ulo ko. Pero dahil dito, natuto naman ko. Sinasabi ko po ito, huwag niyo pong subukan ng Diyos. Hindi niyo po talaga nagugustuhan. Kaya kung makakagawa ng kasalanan, parang ganito lang isipin niyo. Kapag gagawa ng kasalanan, nakataya na yung buhay ng mga mahal ko sa buhay. Kaya may isang punin na naligtas, gusto po yung sa dahilan, bakit siya kapag gumawa ng kasalanan? Pero gusto po natin, gusto natin gumawa ng kasalanan, nakapunta ka.
Wala namang ganung tao na gusto niyang mamatay lahat ng mga mahal niyo sa buhay, tama? Kaya isa sa ebidensya po tayo na naligtas sa isang Kristyano, ayaw na ayaw niya magkasala. Bakit po? Ayaw niya pumaranasan yun. Nakakatakot na disiplina ng Diyos. Hindi ko po kayo tinatakot, pero sinasabi ko po yung realidad ng buhay, Kristyano. Kung hindi niyo po ito naranasan, huwag kayong makurious na maranasan po ito. Napakasakit po. Sa buhay po ninyo, pwede kayong mawala ng negosyo, o hanap buhay, o magkasakit ng malala. Nangyayari po yun. Kaya pag-isipan po natin maigi kung paggawa natin ng kasalanan. Actually, dapat namin nag-isipan kung gagawa tayo ng kasalanan. Ang nasamay natin, iiwas ako sa lalong madaling panahon ang gumawa ng kasalanan. Kaya diba last time, pinagalan natin patungkol saan? Kabanalan. Tama? Kung i-apply natin sa buhay na yun, kung paano tayo mamuhay ng banal, for sure, ito pong disiplina ng Diyos, ito po ay ating maiiwasan at hindi po maranasan sa ating buhay. Okay po? Kaya pakiusap, alalahanan niyo po ito palagi. Bago kayo gumawa ng kasalanan, i-ready niyo po yung sarili ninyo na masaktan din po yung mga taong nakapaligid po sa inyo. Kaya ito po yung tinutuloy ko po ng malalaking na ebidensya ng isang tunay na ligtas. Talagang masakit po siya at hindi po siya biro. Yung healthy naman kayo magkakamag-anak, pero namuhol kayo, may cancer na. Inooperahan na. Bakit po? Dahil sa kasalanan ng Diyos. At ito po, base po sa karanasan natin sa Christian life, kung ano yung ginawa ninyong kasalanan, yun hindi nyo babalik sa inyo. For example, sabihin natin, nakaw kayo ng pera, sila mawala kayo ng trabaho, o may malaking bagay din na mawawala sa inyo. Ganun po yung Diyos minsan. Kaya mabilis ko napapansin kapag dinidisiplina ako. Kung ano yung nagawa kong kasalanan, yun yung nagre-reflect sa akin ng disiplina. Kaya ganun din po siya. Pwede po yung mangyari. At mabilis yung ito mag-go-for, pwede po yung disiplina mula sa Diyos. Kaya hindi natin pwede i-listen out palagi. Ay, pilikas po magkamakasalanan, kaya makakagawa ng kasalanan. Hindi po. Kung paano yung mga naunang Kristyano, may kakayahan silang mamuhay ng banal, tayo din po. Meron tayong kakayahan na mamuhay na banal. Okay? So ito po yung klaseng pagdurusa na hindi dapat natin palaging maranasan sa ating buhay. Yung pagdidisiplina. Bakit po? Gaya na sinabi po kanina, kung tayo po ay magdurusa dahil nakagawa tayo ng kasalanan, wala po itong magandang ibubunga. Bukod sa isa, natututo po tayo. Pero bukod po doon, hindi na magkakaroon ng gantimpala. Okay? Kaya sa next part po, balikan natin, unang Pedro po, chapter 2. This time, atin naman po pag-aaralan yung mabuting pagdurusa. Okay po? Unang Pedro po, chapter 2, sa verse 19. Ito po yung pagdurusa na mabuti sa paningin ng Diyos. Ito po yung pagdurusa na talaga nakakapagtaka sa atin ng buhay. Dahil po sa wala pong tamang kaalaman minsan isang Kristyano, kaya kapag nakakaranas ng kahirapan, sumusuko po yung iba. Pero this time, ating pag-aaralan ay pagdurusa natin maranasan, normal po ito sa atin po buhay. Verse 19, pwede po, unang Pedro chapter 2, verse 19. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3 to 1. Sapagat ito ay kapuri-puri kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay natitiis ang sinuman ang sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Sabi sa last part, ng hindi nararapat. Makakaranas po tayo ng ganito sa ating buhay. Yung sabihin natin parang hindi naman patas. O yung gumagawa ng tama, sumusunod ako sa Diyos, pero bakit ito yung nagiging resulta ng aking buhay? Malaki po yung chance, ha? Ito po yung pagdurusa na galing po sa Diyos. Pero ganitong klase ng pagdurusa, sabi sa verse 20, sa bandang gitna, babasahin ko po, ngunit kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nagdurusa dahil dito, at inyong tinatanggap ang pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Kaya dito po, yung pag-aaralan po natin, magiging ironic. Pag sinabing ironic po, parang kabaligtaran sa dapat nating asahan. Dito po, nilagay po sa Biblia, yung gumagawa ng mabuti at gumagawa ng kalooban ng Diyos, mabuting bagay ito. Tama? Pero anong mangyayari sa kanitong klase ng buhay Kristyano? Sila pa po madalas yung nakakaranas ng pagdurusa.
Pero kung nagtitiis pa tayo, ano pong sabi? Ito po yung kalugod-lugod sa Diyos. Kaya dapat natin alalahanin. Una, sa Christian life natin, may pagdurusa po talaga. Pero, dalawang bagay yung dapat po natin gawin. Una, dapat magtiis. Pangalawa, panghawakan po na ito pong bagay na ganito ang nangyayari sa Christian life, ito po ay nagbibigay kaluguran sa mata ng Diyos. This time, sa natitira po nating oras, i-explain ko po bakit yung pagdurusa, normal siyang nangyayari sa ating Christian life. Kasi may rebelde tayong pag-iisip. Anong ibig mo sabihin? Kano ba mahal ako ng Diyos? Kano ba iniibig niya ako, inaalagaan niya ako, gusto niya ako lumago? Pero bakit pinapahirapan niya ako? Minsan may ganun pong mind. Narinig ko po sa isang church po natin sa Caloocan Church, may na-evangelist po sila. Ngayon, yung tatay ng isang pamilya na hindi paligtas, sabi po niya, ano ba yung church ninyo? Para namang hindi tunay na Diyos yung meron sa inyo. Tinuturo ninyo, kalooban ng Diyos na magdusa kayo. Meron bang magulang, gusto niya, yung anak niya nagdurusa? May point naman siya. Technically, tama? Pero hindi niyo po kasi naiintindihan kung ano yung plano ng Diyos. Kaya kung meron po ay ganitong pag-iisip, this time, lilinawin natin. Bakit ipinapaintulot ng Diyos na tayo po ay magdusa? Okay? So isa-isahin po natin yan. Pero bago po yun, may gusto pa po akong linawin muna pala. Sa buhay po natin, may dalawang sitwasyon o dalawang bagay na pwede pagmula ng ating pagdurusa. Number one, pwede tayo magdusa base sa ating kapaligiran. Tingnan po natin Deuteronomy po, chapter 8. Deuteronomy po, chapter 8, sa verse 2 po. Deuteronomy chapter 8, verse 2. Ito po yung good example ng pagdurusa na nakabase sa kapaligiran. Verse 2 po, pwede po, basahin natin na sabay-sabay, 3, 2, 1. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ina, upang kanyang kapagpunuhay ka at sumuhin ka, upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Sabi po, ito po yung sitwasyon ng mga Israelita nung sila po ay nasaan? Nasa ilang. Pag sinabing ilang, ito po yung lugar na mahirap pong mabuhay. Walang masyadong tubig, walang tumutulong pananim, napaka-init. Yun po yung lugar po ng panahon na ito, ng 40 taon, sa buhay po ng mga Israelita. Nasa ilang po sila. Pero ano pong layunin ng Diyos? Bakit meron silang ganung pagdurusa? Nilinaw po ng Diyos. Sabi po, number 1, pagbabay ka. Pangalawa, subukin ka. Pangatlo, para malaman yung iyong puso. Okay po? Sa tatlong bagay na ito po yung tatlong dahilan bakit sa atin pong buhay gusto po tayo pinapahintulot po ng Diyos na tayo po ay magdusa. Para maging mapagkumbaba, para masubok tayo, at para malaman ng Diyos kung ano yung ating puso. Bakit po? Ang tanong, bakit? Sa atin pong buhay, especially bilang mga Pilipino, likas sa atin yung tinatawag ng pagiging madiskarte. Ano po ibig kong sabihin? Nagsusumikap po tayo sa ating buhay. Mas sa ating sarili, kakayahan. Diskarte tawag natin ito, di ba? Yung walang tulong ng iba, magsusumikap tayo sa ating buhay, diskarte tawag natin doon. Tama? Pero kung bilang isang Kristyano, hindi natin kailangan ng diskarte. Ang kailangan natin sa buhay Kristyano, patuloy na umasa sa Diyos. Kasi po, di ba, ito po, pag-isipan ninyo maigi. Sa buhay ninyo, sa buhay natin, nagsusumikap tayo, dumidiskarte tayo, nang walang tulong ng iba. Kapag naging matagumpay tayo, ano naging ugali natin? Nang wala yung tulong mo, nabuhay kami. Tama? Nagiging mapagmataas lang po yung resulta ng pagiging madiskarte. Although maganda po siya, makakasurvive tayo, pero yun po yung resulta ng pagiging madiskarte. Nagiging mapagmataas po tayo. Pero sa Diyos po, hindi niya po yung gusto. Ano po ang unang kasalanan sa harapan ng Diyos? Pag mamataas, di ba? Sino gumawa? Si Lucifer. Tama? Yun po yung unang kasalanan na namit po ng Diyos. Yung pagmamataas. Sa Christian life po natin, kinakailangan po natin palaging mapagpumabas. Ibig sabihin, ito po yung buhay na laging umaasa sa Diyos. Hindi po ito yung buhay na laging nasa loob ng church. Hindi po yung ibig ko po sabihin. Ibig ko po sabihin,
Sa lahat ng pagkakataon, atin pong hinahanap kung ano po yung kalooban ng Diyos o paraan ng Diyos kung paano po tayo Kanyang gagabayan. Yun po yung Christian life, okay? Sumunod po upang subukin ka. Bakit po? Sa harapan ng ibang tao, kaya natin magbulway. Tama? Kapag yung kausap natin, hindi natin kasundo, kaya natin makipagplastikan. Tama? Okay tayo, masaya tayo, pero sa loob, hindi naman. Yung Diyos naman din. Sinusubok niya tayo para ipaalam niya kung sino sa kanya harapan. Bakit po? Sa ganung pagkakataon, alam ng Diyos kung paano niya tayo papagtibayan. At alam din natin kung ano yung dapat natin i-work out sa atin po sarili. At yung panghuli po, sabi dito, upang malaman kung ano ang nasa iyong puso. Totoo naman po. Kapag nasa kahirapan po tayo, lumalabas yung ugali natin na hindi natin namamanayan na yun pala tayo. For example, bawa, yung buhay natin ng marangya tayo, maginhawa tayo, marami tayong pinangutang. Tama? Tapos sabi pala sa pinangutang, hindi, okay lang, tulong mo na sa iyan. Pero nung ikaw niya nasa kahirapan, sa pagdarusa, anong ka, uy, bayaran mo ko ha? Tulungan mo naman ako. Tama po, nagbabago yung ugali natin. Kaya sa maraming pong madahilan ng Diyos po, minsan, base sa ating kapaligiran, ipinapahintulad niya po yung maraming pagdurusa. At pangalawa po, na paraan ng Diyos para makabos sa ating pagdurusa sa mga tao na atin po nakakasalanguha. Mga hukom po, abante tayo ng dalawang aklat, Deuteronomy, Josue, Hukom. Okay? Hukom chapter 3, mula verse 1 hanggang 4 po. Mga Hukom chapter 3, mula verse 1 hanggang 4. Ito po yung time na lulusubin na po nila o nasakop na po nila yung lupang pinangako po ng Diyos sa mga Israelita. Ito po yung lupain na Kanaan. Pero habang sila po ay papunta o nung nakapasok na po sila sa lupain ng Kanaan, meron po mga kaaway na naroon. Okay? Basahin po natin mga Hukom chapter 3 mula verse 1 hanggang 4. Medyo mahaba, pero para may hindihan natin, basahin natin po ito ng sabay-sabay. 3 to 1. Ito ang mga bansang iniwan ng Panginoon upang subukin ang mga Israelita na walang karanasan sa pakikipaglaban sa Kanaan. Iyon ay upang malaman ng mga salinlahi ng mga anak ng Israel ang pakikipaglaban upang turuan sa pakikipaglaban ang mga hindi nakaranas nito noong una. Ang nabanggit ay ang 5 pinuno ng mga Pilisteo, ang lahat ng mga Kananeo, mga Sidonyo, at mga Hebeo na nanira sa bundok ng Lebanon, mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa kusuhan ng Hamat. Ang mga ito ay upang subukin ang Israel sa pamamagitan nila at malaman kung kanilang papakinggan ang mga utos na Panginoon na kanyang iniutos sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ni Moises. Sino-sino may mga tao? Verse 3, Pilisteo, Cananeo, Sidonyo, at Hebeo. At sa verse 4, nilinaw, bakit po itinira pa ng Diyos ito mga kaaway na ito? Eh di ba nga pinangako ng Diyos? Pero bakit niya pa itinira? Ito po mga kaaway na ito. Verse 4 po, nilinaw po ng Diyos yung kanya layunin. Sabi po, ang mga ito ay upang subukin ang Israel sa pamamagitan. Kaya dito po natin makikita, kahit nung time na pinili ng Diyos yung mga Israelita, na sa pagpapalaki na ng Diyos, yung pagsubok palagi, yung mga pagdurusa. Pero this time, nakita natin, mula sa kapaligiran hanggang sa mga tao, tayo po ay pwede makaranas ng pagdurusa. Halimbawa, sabihin natin sa sitwasyon o sa kapaligiran. Halimbawa, ito yung kapaligiran natin na mahirap tayo. Tama? Malaking pagdurusa pa ito. Paano naman sa tao? Yung mga amo natin, mga kaklase natin, mga kapitbahay natin, minsan dahil sa kanila, tayo po ay nagdurusa. Tama? Mga tuso, mga mayayabang. Tama? Kaya sa ganung paraan po, sa lahat ng ating pong napupuntahan, sa pamamagitan ng kapaligiran at ng mga tao, pinaparanas sa atin ng Diyos yung mga pagdurusa. This time, atin na pong isa-isahin. Bakit po tayo pinapahintulutan ng Diyos na magdusa? Kung mahal niya tayo, bakit niya hinahayaan na tayo po ay magdusa?
Number 1, pinag-aralan natin ito last time. Kaya tayo pinapahintulutan ng Diyos na magdusa para saan po? Maging banal. Okay? Tingnan po natin sa unang Pedro po, chapter 4. Unang Pedro chapter 4, verse 1. Unang Pedro chapter 4, sa verse 1. Unang Pedro chapter 4, verse 1. Kung nakita na, napakaganda nito, kaya pakiusap, hanapin natin at basahin natin ito na sabay-sabay. 3 to 1. Kung paano si Kristo ay nagdusa sa lahat, ay sanatahan din naman ninyo ang inyong sarili, ang inyong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa lahat ay tapos na sa kasalanan. Sabi sa last part, ang nagdusa sa lahat ay tapos na sa kasalanan. Ano pong ibig sabihin po nito? Sa pamagitan ng pagdurusa, mahihirapan na tayong gumawa ng kasalanan. For example, ganito. Kung kayo po, nasa sitwasyon po ng Panginoong Jesus, bit-bit yung krus, hinambalos po, sugatan yung katawan, makakapag-inom pa kayo? Makakapagsugat pa tayo nun? Makakagala pa tayo nun? Magagawa pa natin gusto natin? Hindi, di ba? Bakit po? Sobrang sakit na ng katawan natin. Puro sugat, puro basa, may bit-bit pa tayo. Nakalas isang kaban po na krus. Kaya sa ating pong buhay, yung pagdurusa po, ito po yung kalakit na ng ating kaligtasan. Bakit po? Pagkatapos natin marigas, diba, may simple nature pa rin tayo. Tama? Dahil sa simple nature natin, kaya kinakailangan natin magdusa. Kaya naisip ko po, kung wala na tayong simple nature after natin marigas, wala na tayong kahirapan actually. Sumagitan ng talata na ito, yun po yung akin na pagbulay-bulayan. Dahil meron tayo dito sa mga makasalanan, kaya normal sa atin yung makakaranas ng pagdurusa. Kasi kagaya ng example ko po kanina, kung tayo po, sugatan, puro basa, may bit-bit na mabigat na krus, makakagawa tayong kasalanan? Hindi na po, di ba? Kaya sa atin pong buhay, mga kapatid, pagkakaroon po ng pagdurusa, ito po yung isang bagay na atin pong dapat magipagpasalamat. Bakit po? Biyaya ito ng Diyos para makapamuhay tayo ng banal. Hindi po ito pabigat. Mukha mo pabigat kasi masakit, nakakapagod, nakaka-stress, pero ito po ay para sa atin po ikabubuti. Tama po? Kaya sa isang Kristyano po nananawa nito pong bagay na ito, alam niyo ba yung naging ugali nila? Mas niyayakap na nila yung maraming pagdurusa. Mas natutuwa sila kapag maraming pagdurusa. Kapag walang pagdurusa, nalulungkot sila. Bakit po? Mas nagiging tamad, malakwang-lakwat siya, nag-aaboy sa ating kamisuhan. Pero kapag sa buhay natin, yung budget tight lang, may sakit tayo minsan, nakakapagod yung trabaho, anong gustuin natin? Magpahinga na lang, tama? Imbes na pumunta sa beer house o sa galaan, uwi na lang tayo. Kapag tight yung budget natin, imbes na bumili tayo ng mga luho natin, hindi pa ang kailangan natin bibili natin. Tama? Isipin po natin itong mabuti. Kapag nakagawa natin ito, hindi tayo magkakaroon ng rebelde pag-iisip laban sa Diyos. Bakit tayo hinaya ng magdusa? Salit, ipagpapasalamat po natin sa Diyos na tayo po ay nagdusa para maging banal. Kaya nga po kung gusto po natin mag-evangelize, ano po dapat natin ipag-pray sa Diyos? Panginoon, please, ipadala mo pa sa akin yung maraming pagdurusa. Bakit po? Last time matutunan natin, di ba? Sino yung ginagamit ng Diyos? Yung mga banal. Tama po, para tayo magiging banal kapag marami tayong pagdurusa. Kaya sa atin itong buhay Kristyano, ibinibigay ng Diyos yung paraan. Paano natin may isa sa katuparan yung ating mission. Isa sa mahalagang bagay po dito, yung tayo po ay mag-durusa. So, magitan ng pagdurusa, mas nililinis tayo, at mas magagamit po tayo ng Diyos. Kaya sa pabarating ng Grand Bible Seminar, baka napapansin ninyo, bakit parang ang dami naman nangyari sa buhay ko na ito. Parang mga nakaraan, okay naman, pero bakit ngayon? Ang daming gastusin, kasiraan ng ganito, nagkasakit sa ganito, biglang singil sa ganito, biglang kapos sa ganito. Yan po yung way ng Diyos para tayo magdusa, para magamit niya ng palinis sa pabarating ng Grand Bible Seminar.
Sa Christian life ko po yun yung natutunan ko. Sabi ko, bakit this week? Parang lungkot-lungkot ko naman. Lagi ako umiiyak, lagi ako inuusig, sa bahay, lagi akong pinapagalitan, kahit nag-aaral naman ang maigi, tumutulong sa kanila. Bakit kaya? Pag tinignan ko yung petsa, ay oo nga pala, Grand Bible Seminar next week, kaya pala ako nagdurusa. Sinobserbahan ko po. Every month, kapag may Bible Seminar, talagang sumasakto po. Yung last week, bago mag-Bible Seminar, ang daming problema. Sa school, dire-diretso yung project, sa trabaho, sige OT, yung mga anak, nagkakasakit, yung magulang, sige galit sa akin. Bakit po? May paparating kasi ng Bible Seminar. Kaya gusto ko po isipin niyo mga kapatid, pag may paparating ng Bible Seminar, mapasal group ka ng Bible Seminar, recorded Bible Seminar, asahan nyo na, may malaking problema kayo, harapin. At kapag ready kayo, ano sabihin niyo? Ay, alam ko na yan. Hindi na kayo, may stress, hindi na kayo magpapanik. Kasi alam niyo na po, dahil may parating na gawain, lagi magdurusa ako. Maraming assignment, maraming project, sige OT. Tama po, kapos sa ganito. Kasi po may paparating na gawain. Para saan? Para tayo po maging malinis kagamit kami sa Diyos. Kaya mga Kristiyano po, tinatawag din sa nabaliw. Bakit po? Ang dami ng problema, mamingiti pa, matawa pa. Pero sa ganung way, nakapag-evangelize tayo. Bakit? Anong katwila nila? Dami naman natin problema, humihindi ka ba? Ano pa ba? Ano sabihin natin? May Diyos kasi ako, may kaligtasan ako. Kahit marami ng kahirapan, okay lang. Dito ang mahirapan, sa langit wala na to. Sige nga, sama ako. May ganun po totoo po yun. Mukha man tayong katawa-tawa sa kanila, pero yun yung isa sa magandang chance para makapag-evangelize. Sa oras sa kahirapan, makikita nila nakangiti tayo. Makikita nila, ano po tayo tawag dito, positive. Yun yung pinahalat ng mga tao sa mundo, yung mga nanliliwanag. Bakit po? Ito pong mundo na kinabibilangan natin ngayon, napakadilim. Kaya sa buhay ng mga tao na yun, hinahanap nila yung liwanag sa buhay nila. Tama po? Kaya pakiisa po, brothers and sisters, yung pandarusa, huwag niyo po itong kamuhian. Huwag po kayo maging allergic. Sa halip, yakapin niyo pa po. Iyayaan niyo pa po yung maraming pandarusa. Okay? Isa po sa dahilan, bakit po tayo nagdarusa? Pangalawa po, naalala niyo po yung topic natin ng first session? Connected to. Anong topic natin ng first session? Sige. 3 stages of salvation. Ano yung first stage? Kalimutan na. Justification. Yung kaligtasan ng ating kaluluwa o spiritual. Pangalawa, ano po? Tama po, sanctification. Ano ba yung sanctification? Kaligtasan ng ating pagkatao. So yung dahilan, bakit po tayo nagdurusa sa ating pong buhay Kristyano? Para higit na mabago yung ating pagkatao. Maging kaya nino ang sa Panginoong Jesus. Job po chapter 23. Tingnan natin. Job chapter 23, verse 10. Alam po natin, kung may idea po tayo si Job po, isa po siya sa may magandang halimbawa na talagang grabing kahirapan yung naranasan niya sa buhay. Alam niyo po ano nangyari sa kanya? Sa loob ng isang araw, anong nangyari? Namatay lahat ng mga anak niya, nawala lahat ng kanyang mga regalian, at nagkasakit pa siya. Kayo po, kaya niyo po mangyari sa inyo yun? Pero si Job, naranasan niya po yun. Anong resulta? Kapag pagdating sa kahirapan, sino yung palagi natin pwedeng tingnan? Si Job. So, magitan ng kanyang buhay, matututo po tayo. Verse 10 po, ito po yung isa sa kanyang mga natutunan sa maraming kahirapan. Job chapter 23, verse 10. Basahin natin na sabay-sabay, 3 to 1. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas ako parang ginto. Kung may idea po tayo, yung ginto po, kapag nakakuha po yung tao ng ginto, halimbawa sa minahan, hindi po ito agad na binibenta. Alam niyo po ginagawa nila? Pinapaso, minamartilyo, hanggang sa maging puro. Kung gaano kapuro yung ginto, mas mahal po ito. Tama po? Ganun din po sa atin pong buhay. Sa atin pong buhay, marami pa tayong dumi. Ano po yung ibig sabihin nito? Yung mga ugali na hindi po maganda sa isang Kristyano.
Kaya ang gagawin ng Diyos, gamit ko yung malaking kahirapan, maraming kahirapan, iisa-isahin ng Diyos alisin ang mga bagay dito. Sa youth group naman din kahapon, anong nangyari? Kay Jacob, gamit si Laban, ano po nangyari sa kanya? Siya po ay tinrain. Tama? Di ba si Jacob, tuso po siya. Anong tinapat sa kanya? Mas tuso si Laban. Bilang resulta, anong nangyari kay Jacob? Mas naging matino po siya. Tama? Kaya sa buhay po natin mga kapatid, huwag po ay magtaka sa school, sa trabaho, sa mga kapitbahay ninyo. Halimbawa, madaldal po kayo, may kayo sa chismisan. Ay, itatapat kayo sa kapitbahay ninyo mas madaldal. Opo, ganun po yun. Sa school, halimbawa, may mga klase po talaga kayong, ano sabihin natin dito, mga matatapang o mga mayabang. Kung mayabang kayo, may mas mayabang pa sa inyo sa school o sa room. Totoo po yan. Lagi pong itatapat sa inyo ng Diyos yung mas higit sa inyong ugali. Para saan po? Kapag bumain kayo. Mas talaga kayong ulmahin sa isa, nararapat na pag-ugali ng isa, Christian. Kaya hindi nyo po dapat iwasan yung mga ganun tao. Kasi po kahit iwasan nyo po sila, inilapit kayo na inilapit ng Diyos sa ganung klase ng mga tao. Para saan po? Para gawin mas mainam pa yung inyo po pagkatao sa harapan ng Diyos. Kaya pansinin niyo po yung buhay ng Panginoong Jesus. Isa po siyang hari ng mga hari, dakilang Diyos. Saan po siya itinapat ng mga tao na umuusig sa Kanya? Mga punong pari, mga reliyosong tao. Tama? So maging ka na mga bagay din, mas na-train po yung Panginoon. Talaga, mas napabanan niyo po yung Kanya sarili. Kaya ganun din po sa atin pong buhay. Yun po yung paraan ng Diyos para may sa katuparan po natin yung pagpapakabanal sa ating buhay. Okay po? So, pamagitan na maraming pagdurusa, magkukulat po tayo, yung ugali natin, unti-unti na nababago. Kaya pagdurusa po, isa po itong napakagandang bagay para po sa atin. Pangatlo po, na dahilan, bakit ipinaparanas ng Diyos yung maraming pagdurusa sa ating buhay para mas hindi tayo maging malapit sa Diyos. Di ba ganito naman yung buhay nating tao? Kapag maginhawa, maramihan, ang layo natin sa Diyos. Tama? Ginagawa natin yung mga gusto natin. Pero kapag mahirap tayo, ay gabi-gabi tayo nananalangin. Tama? Ganun din po sa Christian life natin. Di ba yung Diyos? Anong sabi niya? Mahal na mahal niya tayo. Anong resulta? Gusto ng Diyos lagi tayong kasama. Di ba ganun din sa atin? Sa mga nanay dito, gusto niyo mawali sa anak ninyo 10 taon? Ay, wag na lang. Tama po. Gusto natin hanggat maaari kasama natin mga anak natin. Nung bagong panganak po si Sister Camille, teacher po kasi siya. So, pagkatapos po ng kanyang maternity leave, pumasok na po siya. Alam niyo po, kahit napakalayong lower bikutan, doon po kasi siya nag-over, eh talagang pinapaspas niya po yung biyahe niya makauwi na. Bakit po? Sabi ko kasi siya kay Lewi. Ganun din po yung Diyos sa atin. Gusto niya tayo lagi kasama. Kaya yung ginagawa ng Diyos, para hindi tayo lumayo sa Kanya, ipinapahintulad niya yung maraming pagdurusa. Tingnan natin, 2 Korinto chapter 1. Kaya sa atin pong buhay mga kapatid, pwede niyo pong isipin. Bakit ba ka nakakaras ng pagdurusa? Pwede natin isipin, baka ang layo ka na sa Diyos. Yun po yung isa sa mga gandang dahilan na pwede natin isip. 2 Korinto chapter 1, verse 8 hanggang 9 po. 2 Korinto chapter 1, verse 8 hanggang 9. Ito po yung naging kahirapan ni Pablo. Check nyo po, gaano nagdusa si Pablo. Sa pamagitan ng talata na ito, maunawaan natin yung kanyang pagdurusa, hindi pa may kukumpara sa pagdurusa natin po nararanasan. Verse 8 po, basahin natin hanggang 9, 3-1. Namin ibig na hindi niyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapigilian na naranasan namin sa Asya, sapagkat lubha kami nabigatan ng higit sa aming kaya. Ano ba't kami nawalan na ng pag-asang mabuhay, tunay na nalaman namin at tinanggap na namin ang hatol ng kamatayan, upang kami huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. I-check niyo po kaya. Verse 8, gaano po kahirap pinaranasan po ni Pablo? Sabi niya po sa gitna, sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya.
Di ba sa ating pong buhay, meron tayong limitasyon kung hanggang saan lang po yung pwede natin mapagtiisan. Tama? Pero si Pablo, sa pagkakataon na ito, ano yung pagdurusa po niya? Higit pa sa limitasyon po niya. Kaya sa buhay Kristiyano po natin, pwede natin itong maranasan. Yung higit na po sa ating makakaya. Ano po klase po ng kahirapan? Sabi sa verse 9, ito rin po inarasan ni Pablo, tunay na nadama na namin na tinanggap na namin ang hagod na kamatayan. Ito po yung sitwasyon na para bang mamamatay na tayo. Naranasan niyo na po ito? Kung hindi pa, mag-ready po kayo. Bilang sa Kristiyano na ligtas, mararanasan natin. Yung magkakaroon tayo ng may na parang gusto na lang natin mamatay. Totoo po. Pero si Pablo, sa pamagitan ng talata nito, kakaroon tayo ng idea kung paano dapat tayo, paano dapat natin harapin yung ganitong klase ng problema. Ano pong sabi niya? Sumunod na bahagi, upang kami ay magtiwala sa aming sarili, kundi saan? Sa Diyos ang bubuhay sa mga patay. Kaya sa magitan po ng maraming kahirapan, ito po yung natutunan ni Pablo. Yung higit na magtiwala sa Diyos. Ano pong sabi niya sa last part? Kundi sa Diyos ang bubuhay sa mga patay. Ibig sabihin, alam niyo po, kahit sa imposibleng kalagayan, halimbawa, pwede siyang mamatay. Yun na talaga yung pahihirapan niya. Pero anong ginawa po niya? Magtiwala at lumapit pa rin sa Diyos. Bakit? Kilala niya po yung Diyos na bumubuhay ng mga patay. Ibig sabihin, sa ating pong buhay, wala pong imposible sa Diyos. Kung sa palagay natin, hindi niya ito kayang solusyonan, minamaliit niya po yung Diyos. Dito po, alam mo sabi ni Pablo, kahit mamatay po siya, siya po yung nagtitiwala sa Diyos. Bakit po? Alam niya yung Diyos, siya po yung bumubuhay sa mga patay. Kaya mga kapatid, kung umabot, kapag aabot na po kayo sa ganitong klase ng pagdurusa, please, hindi po option ang lumayo sa church. Hindi po option na lumayo sa Diyos. Kundi, mas higit dapat na nalawa sa Diyos. Kasi sa Diyos, wala pong bagay na hindi niya po kaya. Kundi, lahat ng mga bagay, posible po sa Kanya. Okay? Kaya makiusap na kapatid. Kung may pagdurusa po kayo, you can share sa mga brothers and sisters, sa leaders, sa akin, ito so pwede tayo mag-fellowship at hanapin yung katawan ng Diyos. Yung tamang gawin ng isang Kristyano kapag may pagdurusa. Hindi hanap ng mga boyfriend, girlfriend, o ng mga barkada natin sa labas, makipag-inom. Di ba ganun tayo? Kapag mabigat problema natin, ay sige, inom tayo. Bilang sa Kristyano, hindi na po dapat ganun. Dapat fellowship kami natin. Okay? Kasi po, lahat tayo abot sa ganitong sitwasyon. Pero sana, alalahanin niyo po itong buhay ni Pablo. Kung ano yung ginawa niya sa kabila ng malaking kapagatian, lumapit siya sa Diyos. Okay po? Kaya makiusap mga kapatid, huwag po tayo magbuka sa Diyos. Wala po siyang bagay na hindi niya po kayang gawin. Okay? So, pang-apat po na dahilan, bakit tayo nakaranas ng kahirapan? Para mas gustuhin natin yung langit. Ano po ibig kong sabihin? For example, lahat po tayo dito mayayaman. May kotse, maraming pera, may sariling bahay at lupa. Ano pipiliin ninyo? Langit o mag-stay dito sa mundo? Actually, kung tatanay niyo yung tama mayayaman, nasa na makalam sa kaya kung tayo po, dumating tayo sa ganung buhay na mayaman tayo, hindi natin na naisin yung langit. Kaya yung buhay na mahirap, biyaya po ito. Bakit po? Hinahanap natin yung tunay na kayamanan na nasa langit. At dahil sa maraming kahirapan, ano ba? Kayo po, marami ng problema sa buhay. Gusto niyo pang mabababuhay niyo dito? Makakaranas sa maraming problema? Ayaw na. Tama po. Ang sabihin natin, tama na po. Sobra na. Sa langit na lang. Tama po. Tingnan natin, Filipos 4, chapter 1. Filipos chapter 1, verse 24. Si Pablo po, naranasan niya na po yung lahat. Pero, alang-alang sa ministry na pag-evangelize at pag-aalaga ng mga kapatid, ito po yung kanyang sinabi.
Verse 24, Philippians chapter 1. Basahin natin ang sabay-sabay po. 3 to 1. Ngayon may manatili sa lahat ay higit na kailangan dahil sa inyo. Pag-isipan natin. Actually, ito po yung kanyang resolution sa kanyang pagpapatuloy sa Christian life. Pero verse 23, ito po yung kanyang pinakapuso talaga sa ganung klase ng Christian life. Verse 23, atras na tayo. Basahin natin ang sabay-sabay po. 3 to 1. Sapagat ako'y naiibig sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo sapagat ito'y higit na mabuti. Ano po ibig sabihin niya? Yung mapunta na po ng langit. Naalala ko po itong biro ng mga kapatid, sabi ko nila, tanong pa nila sa akin nung ano pa lang po, hindi pa po ako minister. Sabi niya, brother, may tanong ako sa iyo. Sabi ko, ano po yung brother? Paano brother kapag namatay ka na, siyempre, nandun ka na sa paraiso. So, namimit mo na ibang brothers and sisters. Kasi, halimbawa, nalunod daw ako. So, siyempre, nakainom ako maraming tubig. So, pwede akong namatay. Kaya ang ginawa ng brother, CPR daw ako. So, para mabuhay. Nakita ko na yung langit. Pag nabuhay ako, magagalit kaya ako sa brother na bumuhay sa akin? So, hindi. Sabi ko, parang inatawa sa kasi nasa langit na ako, pero binuhay niyo pa ako. Kaya sabi ko, hindi ko. Kaya kayo po, bawa, sinisipir na po kayo, pero sure na kayong langit. Nabuhay pa kayo. Matutuwa kayo sa doktor o hindi? Baka sabihin, Dok, ikaw naman eh. Yun po yung gusto natin mga Kristiyano. Sabi tayo siya. Kasi, sobrang hirap ng buhay sa mundo. Tama? Kaya nga tayo nagnais na maligtas tayo, di ba? Kasi sa kabilang buhay, ano natin magdusa? Sapat na yung pagdarusa dito. Kaya ganun din po sa Christian life. Kaya laging pinapahintulad po sa atin na Diyos maraming kailangan. Bakit po? Minsan kasi may mind tayo na masenso ba sa mundo, magkaroon ng mga ganitong gamit, pero bakit yung pinapahintulad sa atin na Diyos maraming gustusin, maraming problema? Para ipaalala sa atin, wala nang pag-asa sa mundo. Lahat lilipas, lahat masusunog. Pero sa langit, lahat walang hanggan, walang katapusan. Tama? Sa mundo, yung ginto pinapakalagahan natin. Sa langit, ano yung ginto? Daanan lang po yun. Tinatapakan lang po natin yun. Pero dito, di ba, nakabolt pa. Talagang nasa mayaman na talagang case, di ba? Para maingatan. Pero sa langit po, daanan lang po natin ang ginto. Dahil po sa ganung bagay, kaya ipinapahintulot po sa atin ng Diyos yung maraming kahirapan. Bakit po? Para higit natin masamin yung langit. Okay po? Kaya mga kapatid, kung nakakaranas mo kayo ng maraming kahirapan, gusto lang po ipaalala sa inyo ng Diyos na huwag na kayo umasa sa mundo. Ituon niyo yung pag-asa saan po? Sa langit. Kung saan, naroon po yung walang hanggang dating wala at tunay na kapayapaan. Kaya pagdating natin ng langit, alam niyo po yung unang gagawin ng Diyos? Apocalypse chapter 21. Paborito ko po itong talata na ito. Apocalypse chapter 21, sa verse 4 po, Apocalypse chapter 21, verse 4. Nakita na po. Pwede, basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. At papakirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kailangan sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Sabi sa first 4, di ba? At papakirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Kaya dito po, hindi natin, naisip natin, yung Diyos po, alam niyo po yung pagdadalamhati natin sa gabi-gabi. Sa palagay natin, walang nakakita kapag umiiyak po tayo, nasasaktan po tayo, hindi po. Alam na alam po ito ng Diyos. Kaya nga pag salubong niya sa atin, ano muna yung gagawin? Hindi ka na. Hindi ka na umiiyak. Wala nang sakit dito. Kapaya pa, maginawa na yung magiging buhay mo. Walang hanggan.
Kaya sa ating pong buhay Kristyano mga kapatid, ito po dapat yung maging attitude natin sa oras sa kahirapan. Mas asamin natin yung langit. At hindi nahanapin pa yung anong pag-asa sa mundo. Okay po? Isa pa po sa dahilan, bakit ipinaparaso sa ating maraming kahirapan? Para tayo po maging mapagkumbaba. Di ba po? Kapag lahat ng bagay, kaya natin gawin, kaya natin yumaman, kaya natin yung maraming abilidad o skill, hindi tayo hingi ng tulong. Tama? Pero kapag wala tayong kaya gawin, ano gawin natin? Patulong naman. Tama po? Lagi tayong humihingi ng tulong. Yun din po yung nais ng Diyos. Lagi natin hingiin yung kanyang tulong at umasa sa kanya. Mga awit 119. Mga awit po 119 sa verse 71. Awit 119, verse 71. Basahin po natin yung sabay-sabay, 3 to 1. Mabuti sa akin ang pinapagpakumbaba ako upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. Verse 75, basahin din natin po sabay-sabay, 3 to 1. O Panginoon, nalalaman ko na tuwid ang mga pasya mo at sa katapatan ay pinamumaba mo ako. Mali na po, di ba? Isa po sa kalooban ng Diyos sa ating pong Christian life, yung palagi yung tayo kumbabay. Sa paanong paraan? Sa maraming kahirapan. Si Pablo, di ba po? Labis-labis yung kanyang kahirapan. Anong resulta? Nagpakumbaba ko siya at hinihingi yung tulong mo sa Diyos. Kaya pwede natin isipin sa ating buhay Kristyano, kapag nagmamataas po tayo, for sure, maraming kahirapan yung darating sa atin para tayo po ay papagkumbabay. Kaya kung sa palagay natin, nagiging mapagmataas po tayo sa ating Christian life, kabahan na tayo. Talagang, yung Diyos po, gagawa siya ng paraan para tayo po ay kanyang papagkumbabay. Okay? Isa pa po, isa sa dahilan, hindi ko po last na po ito, kasi nabawa ng time. So, isa sa huling bagay na dahilan, bakit po tayo nakaranas ng kahirapan? Alam niyo po kung bakit? Kasi yung mundo, hindi naman natin tahanan. Di ba kapag sinabing tahanan, ito po yung comfort place natin. Kung saan masaya tayo, nakakapagpahinga tayo, tama? Ito mundo, nakakapagpahinga tayo, subukan niyo magpahinga, wala kayong kakainin. Tama po? Kailangan natin lagi magtrabaho. Kailangan natin laging kumilos. Tama po? Kailangan natin umarap sa maraming challenge sa buhay. Kasi po, itong mundo, hindi po natin ito tahanan. Ano yung tahanan natin? Yung tingnan natin 1 chapter 15. Last verse po. 1 chapter 15, verse 18 hanggang 19. 1 chapter 15, verse 18 hanggang 19. So, medyo na-late na po tayo. Sige po, habulin po natin. 1 chapter 15, verse 18 hanggang 19. Pwede po, basahin niyo po ito ng sabay-sabay. 3 to 1. Kung kayo'y nakatukan sa libutan, ay ranigin nyo na kung mga pinatukutan nito ay kayo. Kung kayo'y nasa libutan, ibigin kayo sa libutan para sa kanya. Ngunit dahil kayo ibigin sa libutan, hindi kayo ibigin wala sa mga libutan. Kaya nakukuha sa inyo sa libutan. Napakalino po, di ba? Hindi tayo nasa libutan. Ang resulta, puputan tayo ng mga tao. Before po, nung choir leader pa po ako, isa po sa mga pinunta ng choir team sa praise night, yung title na, "This world is not my home." Pag may time kayo, search nyo po. Napakaganda po nun. Sabi mo doon, kantahin mo ng bahagya, "This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue." Anong ibig sabihin nun? Itong mundo, hindi po ito yung ating tahanan. Nasa yung po natin tahanan? Nasa langit. Kung nasaan yung kayamanan natin at yung ating kapayapaan. Kaya ito pong kanta na to, isa to sa paborito ko pong balik-balikan. Bakit po? Dito po ako napapaalalahanan na itong mundo na tinitirahan natin ngayon, pansamantala lang natin mga bagay. Dapat tungin-tungin yung aking pag-isip saan? Sa mga bagay na nasa taas. Kaya pakiusap po, brothers and sisters,
So tuwing makakaranas po kayo ng maraming kahirapan, hindi po ito dapat natin kamuhian at iwasan. Sa halip, mas yakapin natin ito. So makita ng mga punto na ating pinag-aralan, ito po yung mga dahilan. Bakit tayo nakakaranas ng pag-durusa? Okay? Next week, last session na natin ay graduation day na. Kaya kung may kulang pa po kayo, please tabalin natin. Ang sabi po ay sa mga fellowship leaders po ninyo, para ito po ay ating mahawak. Okay? Pero I hope, ito po mga pinag-aralan natin, so pakapyaw lang po ng ating pong buhay Krisyano. Pero ito po yung malaking way to go hanggang sa matapos natin ating takluin. Kaya pakiusap, please, alalahanin natin yung ating mga natutunan at isang buhay. Okay po? So may naintindihan po ba? Yes po. Sure po ah. Sige po, tayo po yung mga panalangin ha. Let's pray.